And this is our special episode 36, 3306, 3307, and 3308. So, alamin natin, no, kung ano yung mga ibibigay niyang characteristics or attitudes na siyang naging dahilan kung bakit ka binarang, kinulam, sinumpa, ginayuma, etc. Diba? Kukuha tayo dito ng tatlo at himayin natin isa-isa. Una, third wheel. Oh, Diyos ko. And pangalawa, bullying. And pangatlo, commitment, which is literal, no? Ito yung mga bagay na napakahirap lusutan, napakahirap ituwid kapag nagawa mong kasalanan, di ba? Ito kasi yung mga bagay na hindi basta-basta nakakalimutan at hindi basta-basta nawawala sa bawat isipan ng isang tao or bawat tao. Bakit? Unang sinabi dito, yung dahilan kung bakit ka binarang, kinulam, sinumpa is third wheel. Yung isa, bullying. Yung pangatlo, commitment mo. Kahit hindi ko isa-isahin yan, alam naman, lalong-lalo na yung mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan, alam nila na hindi lahat ng tao ay mabait. Meron mga tao na sadyang palihim na tinatanggap yung mga pananakit mo, bully mo, yung abuse mo sa emotional side, pero sikreto na gumagawa ng paraan para gumanti. Kaya minsan nagtataka ka, bakit ang ganda ng trabaho mo, ang ganda ng sahod mo, biglang nawala? Bakit ang ganda ng kalusugan mo, biglang bumagsak? Bakit ganyan, bakit ganyan, bakit ganyan? Diba? Ito kasi yun eh. Yung paano ka magkaroon ng commitment sa tao. Isa pa ito. Yung siguro mga deal sa negosyo, or yung mga pera na hindi naman dapat sa'yo at ginamit mo, siyempre, walang magagawa yung may-ari ng pera, kundi pabarang ka. Minsan, hindi din pera, minsan kagamitan, sasakyan, properties, na kapag makaasta ka, parang may-ari ka. Tapos isusoli mo sa may-ari, laspag na. Minsan sira, minsan wala na talaga, 'di ba? Walang silbi, pero sa umpisa yung may-ari halos hindi pa dapuan ng langaw yung gamit, yung sasakyan, yung bahay, ganito. Tapos ikaw naghihintay ka lang ng ayuda buwan-buwan or every 15 days, tapos hindi mo pa iniingatan yung property, yung sasakyan, lahat-lahat, pati yung pera hindi mo ginagamit sa maayos. Minsan nagwawaldas pa, nagbibisyo pa. Kung sino pa itong tao na hindi kumikita ng sapat para itusto sa sarili niya, ito pa yung mga taong mapang-abuso sa resources ng mga breadwinners, mga taong sumusuporta sa kanila. Kasi hindi naman lahat ng husband matipid sa pera. Hindi rin lahat ng asawa marunong humawak ng pera. So, vice versa, may kanya-kanyang do's and don'ts and may kanya-kanyang diskarte. Yung iba, dumidiskarte para yumaman, yung iba dumidiskarte para makatipid, yung iba dumidiskarte para makalamang. So, alin man doon, yung nilalabas dito is yung maling diskarte. Ito yung third wheel, yung bullying, at saka yung commitment, na ipinapahamak mo yung taong nagtiwala sa'yo, ipinapahamak mo yung taong nagmahal sa'yo, at ipinapahamak mo yung tao na tiniis niya lahat ng pangungutya ng ibang tao, ng pamilya niya, maipaglaban ka lang. Pero anong ginawa mo, di ba? Merong mga tao, sa kabila ng ginawang sakripisyo ng taong nagmamahal sa kanya, ito pa yung igagante. Kaya minsan, kadalasan, sa sobrang galit
sa sobrang sama ng loob, pumupunta sa mambabarang, pumupunta sa mangkukulam para ibalik sa'yo kung ano yung naramdaman niya higit pa sa 10 beses. So mag-ingat kayo. Kung meron kayong mga kalaban sa negosyo, sa politika, sa paaralan, sa kung saan man, ngayon mismo gawan nyo ng aksyon bago pa mahuli ang lahat. Dahil kapag yung kalaban nyo kayang tustusan ang mambabarang, hindi kayo magtatagal. So proceed tayo sa English episode. Maraming salamat po.